In the world we live in right now, we cannot deny that there are some circumstances wherein we're confused about what is true and what is not. I am Marisol. And I am Cristel. And we are from BAJ 1B of Bulacan State University. As a journalist, it is important for us to know facts dahil tayo ang daan upang makarating ang mga impormasyong may katotohanan sa mga tao. Ayon sa isang YouTube video ni Cara David sa Media and Information Literacy, ang term na fake news ay hindi tama sapagkat hindi matatawag na totoong balita ang isang balita kung ito ay fake. Ang tamang termino na ating dapat gamitin ay misnomer. At ang fake news ay may dalawang uri, ang misinformation at disinformation. Ang misinformation ay kahit anong maling impormasyon na naipakalat ng walang kahit anong intensyong masama. Kumbaga, ang taong nagpakalat nito ay nagkamali lamang. Halimbawa nito ay ang kumalat na balita na di umano ay may kumakalat na fake rice dito sa Pilipinas. Naalarma ang buong bansa dahil sa kaakibat na panganib na dala nito sa kalusugan ng bawat isa. Ngunit kalaunan, ito ay napatunayan na mali at walang fake rice dito sa Pilipinas. Ang disinformation naman ay ang intensyonal na pagpapakalat na maling impormasyon sa kung sino man ang makakatanggap nito. Halimbawa ay ang pagkamatay ni Chris Aquino sa Amerika. Napatunayan na ito ay fake news na magsalita si Chris Aquino ukol dito. Gihit pa niya, gawa-gawa lamang ito ng mga taong gustong manira sa kanya ang excited na sundan ang yumaong kapatid na dating presidenteng Noynoy Aquino. Talamak na ngayon ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Gayunpaman, maging maingat sa mga impormasyong ating ipinakakalat at siguraduhin na ito ay may katotohanan upang hindi na ito magdulot ng pagkalito sa mga taong makakatanggap nito. Gamitin natin ito sa tamang pamamaraan.